ng mga pondo. So, yung security measure, yung transparency measure niyan, napakahina, kaya napakadaling korapin. Pagdating ho ng from 2016 to 2022, nung panahon po ng Pangulong Duterte, nag-pandemic pa tayo noon. Ang total, ang program funds lang na pumasok was 845 billion pesos. Malaki ho yun. Pero 6 na taon po yun. Nung pumasok po ang Pangulong Marcos, tinanggal kaagad ang PACC, nawala ang anti-corruption campaign sa gobyerno. Ang program funds for the first year, from 2 to 4% to 2 to 5%, umakyat po agad ng 15% of the budget, which was already 800 billion pesos. Now, for the last 3 years, pag kinumpute nyo po, 1.2 trillion pesos po ang pumasok sa program funds. 800 billion for 6 years ni Pangulong Duterte. Malaki, meron pa din. Pero contained sa 2% to 4%, 5%. Talaga yung bang, andun lang talaga yan through history. Pero pagdating po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, dahil nawala nga yung pagbabantay at laban sa korupsyon, yung mga dati pinipigilan natin, wala na agad. The total, for the first year, 800 billion kagad ang program funds. Tapos 2025 in 3 years, 1.2 trillion pesos. Yang mga pondong po yan po yung nakita natin na pumasok sa flood control, sa mga ayudang walang katapusan, para lang people will vote for them and continue to depend on them. Ang nakikinabang po dyan at ang mamanipulate at magastos po niyan are all politicians, congressmen and the president. Sila ang may authority dyan. So ibig sabihin, yung mga proyekto na dapat pondohan, hindi ho napondohan yun. Ang napondohan yung kanilang pangpolitika at yung kanilang kinukomisyonan. 1.2 trillion pesos po, just to give you a fair assessment kung magkano po yun, or kung gaano kalaki yung 1.2 trillion pesos. Si Secretary Bello naging congressman po yan. Nung congressman siya, bago natin na ipatanggal ang PIDA, was only 70 million pesos per, sabi niya kanya, semester. Galit na po tayo nun, kaya natin pinatanggal yung PIDA dahil yan nga ho yung kay Napoles, yung pinaglaruan ni Napoles. 70 million, pero pag inisip mo, kinumpare mo sa ngayon, 70 million pesos noon, dito sa tinatayuan nating distrito, dito sa distritong ito, 2025 lang, 6th District of Manila po ito, dito ako naglingkod. 2025 lang, 1.2 billion ang pumasok na allocable dito, or yung modern day pork barrel. At lahat po ng allocable from nung taong 2025 lang po, went up to 1.2 trillion pesos na dating all in all 24 billion pesos for congressmen. So makikita nyo na po kaagad yung na-expose sa corruption at kinurap. Kaya nakita po natin na bagamat ang laki ng pondo na inilagay sa flood control, baha pa din. Kasi yung pera na dapat mapunta sa flood control project, hindi napunta sa flood control project, napunta sa bahay ng mga congressmen sa park, sa Forbes Park, sa mga kotse nila, sa luho nila, na na-expose. Noong panahon po natin, noong 2016 to 2022 lang, nawalan po ng kapangyarihan ang mga korap na politiko at will yung mga korap na politiko magnakaw kahit po kongreso na magnakaw dahil ang Pangulo mismo anti-corruption at ang nangunguna sa anti-corruption.
Pangalawa, yun ang polisiya. Pangalawa, nagtatagpa ng mga opisina na para manghabol ng at magbantay ng korupsyon. Nilagay ang PACC, inilagay ang ARTA, nakikinig sa media. Ang dami yung pwedeng pagpuntahan. Tapos kami noon sa PACC, naglagay pa kami ng mga anti-corruption committees sa lahat ng ahensya po ng gobyerno na bagamat, because of, siguro, shortcut na. Marami ho kaming nagagawa noon dahil bukas nga ang gobyerno sa anti-corruption na kami, malaki na nawala sa trabaho namin at ang binabantay na lang namin yung mga nagkukunwari na nag-anti-corruption pero corrupt pa din. Wala ho kaming pinaligtas noong time namin. One concrete example po, talagang takot, alam niyo po siguro yun, pero takot ang mga drug lord, drug addict at kriminal at siga sa kalsada noon dahil sa tokhang, sa anti-crime at drug war ni Pangulo. Ang mga empleyado ng gobyerno, opisyal noon, takot din sa anti-corruption or sa corrupt dahil sa Pangulo. So, yan ang problema natin ngayon. Yung mga pinigilan ng Pangulong Duterte noon na mangorap, abuso ng kapangyarihan, sila po ang na-empower ulit ngayon para mangorap. Yung mga hindi nila magawa noon, biglang nagawa na naman nila ngayon. Yung example po dyan, I was talking to kanina before we came in. Ina-analyze ko ano nangyari. Sabi ko, ba't ka nagkaganito itong bansa natin nung pumasok si BBM? Samantalang, nung pumasok siya, Kim and Sara had practically, one-third of the Philippines supported them. Kasi kalahati lang ng Pilipinong bumoto, 60 million sa 110 million. 32 nakuha nila. And with that overwhelming support, si BBM could have really took the Philippines to another level that he could have invited so easily new investments and new development for our country para pumasok ang namumuhunan dito at yung mga nandito na mamumuhunan pa para magkaroon ng trabaho ang tao dito sa ating bansa. But instead of doing that, ang ginawa niya, yung pondo ng gobyerno, ibinigay niya sa kanyang mga crony politicians and crony tycoons. So ibig sabihin, walang nalikhang bagong trabaho at negosyo at walang bagong perang papasok. At dahil ganun po ang sistema, nakita ng lahat, teka, wala palang sistema rito, palakasan lang. Nagkagulo. Dahil basta malakas ka sa kanya, siguro kay First Lady, kay Speaker, at dun sa mga kaibigan niya, malakas ka, makakakuha ka ng proyekto na kahit umikot-ikot siya sa buong mundo noon na nakita natin, ikot-ikot siya inviting investments. Walang nag-materialize dahil nakita, ang gulo nyo dyan eh. Kaya nagkakagulo dahil walang sistema, palakasan lang. So yun ang mga yumaman. Kaya ngayon, walang pera, walang trabaho, nag-iingay ang tao dahil ang yumaman lang at ang may pera ngayon, puro politiko. Nung time natin po, wala akong ganun eh. Dahil meron nga akong naghahabol. Ang Pangulo, ang dami yung nagbabanggit ng pangalan, diba, nagpapakaso. Alam po ninyo, sa totoo lang, nung ilabas ko po yung listahan ng mga corrupt na congressman na naiimbestiga ng PACC, unang-una, wala pong jurisdiction ang PACC sa legislative branch.
Pero dahil nadadamay sila sa sumbong ng mga tao, nadadamay po sila sa report namin. Noong kunin ng Pangulong Duterte yung listahan sa akin, binigay ko sa kanya at binasa niya. Nagalit ang Kongreso dahil binasa niya. Tapos hindi magalit sa kanya, sa akin nagalit. Pinatawag niyo ako sa Malacanang dahil nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, boss, akala ata nito mga congressman na to, takot ako sa kanila. Eh sabi ko, wala akong congressman na pinanganganak na katatakutan ko. Eh pinagsasabi rin po ng mga tao nyo raw po sila. Gusto ko lang magpaalam. Napapalagan ko na po. So wala namang kibo ang Pangulo dahil bahala ka sa buhay mo. Ganyan, gawin mo lang tama. So nung sinabi ko, kung may problema kayo sa akin, gusto mga congressmen, patanggal niyo ako yung Pangulo. Pero huwag kayong magagalit kung ginagawa ko ang trabaho ko. Pero kung may gusto kayo mangyari, gawin na natin ngayon. Sabi ko, diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon. Dahil kung nakakala nyo na pumunta ako dito para yumaman, magkaroon ko pangyarihan, hindi ganun. Pumunta ako dito dahil ang pangarap ko hindi maging mayaman, hindi maging mahirap, hindi maging mayaman, hindi maging makapangyarihan. Ang pangarap ko pa ako, maging siga dahil ang tatay ko siga. So kung ito na yun, gawin na natin ngayon. Away po kami, tinawag ko ng Pangulo. Sabi niya sa akin, alam niyo, ang una niya tinanong sa akin, pagpasok ko sa kwarto, pinalabas niya lahat. Dalawa lang po kami. Si Senator Bongo, nasa labas kasi na inaasikaso ko nito ang mga trabaho. Pumasok, lumabas. Ang sinabi niya sa akin kagad, ano, yung anak ko nandyan, ganun ho ang policy ng Pangulo nun. Walang sinisino. Yung anak ko nandyan, sabi ko, boss, wala eh. Bakit wala? Boss, wala naman nagsumbong, tsaka wala naman nag-file sa amin ng complaint. PI na yan, sabi niya. Kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Ang puntos ko po doon, ganun ho kaseryoso ang Pangulo sa laban kontra korupsyon at ang mandato niya sa amin noon is just do what is right. I will back you up. Kaya nung naglulunsad po kami ng anti-corruption campaign, bukas na bukas po ang buong pamahalaan, buong ahensya, magpa-imbestiga at sila mismo ang nangunguna sa pagsuporta sa Pangulo at sa PACC, magsagawa ng mga anti-corruption campaigns, anti-corruption measures sa kanilang sariling mga ahensya na redounded to yung ating mga agencies na gagawa yung trabaho nila according to their mandate na siservisyohan ng tao kasi nga bumaba po ang corruption. Okay. Ang program funds, corruption, during our time and during any other's time has always been present but in our time contained. Present pero contained. Hindi po gaya ngayon parang unbridled. Talagang alam mo na makapalang mukha, those projects, pero wala pa rin pong nangyayari. And, you know, we all had to work within the limits of the law. Yun po talaga ang ano ron. Merong batas na gusto lang natin, patayin na lang natin lahat yan, di ba? Hindi mo pwedeng gawin. Gusto mo, ikulong na lang natin lahat yan. Hindi mo naman pwedeng gawin ng sarili mo lang, dadaan ka pa rin sa korte. Pero what we can do, kahit minsan, totoo lang po, sumobra kami sa aming mga mandato. Pero sumobra kami dahil sa pagpapatupad ng mga polisiya na utos sa Pangulo. Kunyari, hindi mo naman pwedeng imbestigahan ng Kongreso, pero nasasama sa investigasyon namin, sobra po yun.
Ako po nun, as PACC Commissioner, as PACC Chairman, hindi naman dapat ako sumasama sa mga pulis at saka sa